Samantala, nagbabala si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa ilang retiradong general na naghihikayat sa Armed Forces of the Philippines na mag-aklas laban sa gobyerno. Ayon kay Teodoro, magdudulot lang ito ng kaguluhan at paglayo ng bansa sa global community. Nauna nang kinumpirma ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na may ilang retired generals na nananawagan sa AFP na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng issue ng flood control anomalies. Babala ni Teodoro, hindi kikilalanin ng ibang bansa ang gobyernong maitatatag sa labas ng konstitusyon. Maaari aniyang matulad ang Pilipinas sa Myanmar na nahaharap sa economic sanctions magmula ng pamunuan ito ng military junta noong 2021. Para talakayin ang umuugong na issue sa umano'y tangkang kudeta, makakausap natin si Dr. Gary Dionisio, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance dyan po sa De La Salle College of St. Benilde. Magandang gabi po, Dr. Dionisio, and welcome back dito po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Nina at Jack, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Arangkada Balita. Dean, ano po ang reaksyon ninyo dito sa babala ni Defense Secretary Gilbert Teodoro laban sa ilang retired general na nananawagan umano sa pag-aaklas laban sa Administrasyong Marcos? Well, nakakabahala ito dahil coming from the Defense Secretary, Secretary Teodoro, at binanggit niya ito sa isang importanteng pagtitipon kahapon sa luncheon meeting ng European Chamber of Commerce. So, nakakabahala dahil una, may mga kinakaharap tayong mga issues tulad nga nitong flood control na to some extent ay naka-apekto na ng ating credit ratings. Nagsabi na, for example, yung Standard & Poor, yung Moody's, na medyo binabaan na yung ating credit ratings dahil nga sa mga issues na naririnig ng iba't ibang mga investors. So, kung sakaling may mga grumblings coming from the retired military at eventually pwede itong maghikayat nga ng mga junior officers ay tingin ko hindi magiging maganda ang epekto nito sa atin. Hindi lang sa mga nangyari, for example, sa Myanmar. Recently, may nangyari sa Madagascar, Nina and Jack, na yung mga Gen Z na nagprotesta tapos nagkaroon ng military takeover. Now, yung mga Gen Z protesters, hindi sila masaya, hindi naging maganda yung naging reception nila sa piniling Prime Minister ng military junta sa Madagascar. So baka ganito ang maging direction din natin, hindi lang what happened in Myanmar but also in Madagascar and other parts of the world na dumaan sa isang military adventurism, if I may say that. Opo, and Dean, kayo po personally, bagamat sinabi na ni Gibo Teodoro na meron talaga na ganyang umuugong nga. Pero kayo, nararamdaman nyo ba na may legit threat at oras na ba para magsagawa ng loyalty check sa ating mga sundalo? Kung titignan mo maigi yung mga lumalabas, for example, sa social media, may mga panawagan yung ibang mga politiko, for example, di ba? May panawagan pa ng people power. Tapos nung September 21, may ilang mga retired military officers nga talaga ang nananawagan doon sa Camp Aguinaldo. So may mga ganitong mga indikasyon. In terms of loyalty check, I'm sure ang mas makakasagot dito ay yung ating mga kasundaluhan, yung ating leadership, particularly nga si AFP Chief of Staff, si General Browner, dahil mas kabisado niya yung conduct. Pero siguro, as a civilian, importante ipa-remind natin yung kahalagaan ng ating konstitusyon. Ba? Dahil maliwanag sa ating konstitusyon yung supremacy ng civilian over the military. Ito yung esensya ng ating 1987 Constitution. Na kung may mga problema at sigalot ang ating bansa, dapat ito idaan sa mga tamang proseso. At hindi magsusolusyonan ng military junta o ng kudeta, lalo na sa panahon ngayon. Baka mangyari ay matulad tayo sa isang banana republic. At hindi alam ng mga tao pag military junta, syempre mawawala dyan primarily yung ating civil rights and civil political rights. Yung magkakaroon ng democratic erosions ng ating mga institutions.
itong mga sinasabi, baka itong media nga, for example, baka mawala itong arangkada kung sakasakaling magkaroon ng military junta dahil hindi tayo papayagan na magsalita sa lahat ng mga kritisismo against sa government. So, ito yung mga fundamental na dapat ipa-remind sa mga tao. Hindi perpekto yung ating gobyerno sa ngayon, pero at the same time, kailangan maramdaman ng bawat isa na mayroon tamang proseso na pagdaanan yung ating bansa while we are addressing the issue not only of corruption but also instilling institutional and political reforms in our society. Opo. Okay. Okay, siguro ano po ba kaya ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan ng gobyerno, no, para maibsan naman itong mga ganitong balita? Kasi hindi ho maganda mga ganitong klase ng balita. Tama ba na ina-address pa ito at nagiging, pinag-uusapan natin ngayon? I mean, is it really a serious threat? Ang unang gawin ng gobyerno talaga dyan ay maramdaman yung ating seriousness kasi kailangan manumbalik ang tiwala. It's now, parang sa relasyon yan, trust issues ngayon. No? Importante manumbalik yung trust. So paano manumbalik ang trust issue? Primarily dapat dyan yung transparency, accountability. Yan yung mga importante sa mga millennials, yung sinasabi nila lagi, no? Yung transparency, accountability ay kailangan makita nga. Halimbawa itong sa ICI hearing, importante talaga yan. Itong SALN, ilabas niyan dapat ng hindi lang ng mga ilang senador, lahat, even yung ating executive department, ilabas yan para makita talaga yung level of accountability. Tapos, syempre, importante, meron talagang makulong na. Ito sa mga problema natin sa flood control at the same time in other issues. So, kailangan maramdaman ng tao na gumugulong talaga ang justice system sa ating bansa at seryoso ang ating pamahalaan na panagutin ang lahat ng mga individual na may kinalaman no, dito sa mga problema kinakaharap natin. Okay, Dean, last na tanong na lang sa akin, no? Para mag-succeed ang isang ganitong klase, kudeta or yung takeover or yung anything na i-overthrow yun, no? Gaano ka-importante yung kumbaga yung figure na ipapalit? I mean, I don't think na magsasucceed to kung ang nalaman nila ang ipapalit naman ay hindi rin maayos. Well, tama kayo dyan, Jack, no? Siyempre, tandaan natin, pag meron kang opposition sa isang leader, meron kang laging alternative. Kung hindi acceptable ang alternative, so may challenge din talaga ito para magkumbinse ng ibang mga sektor ng ating lipunan na pwedeng sumama. Ang problema lang natin dito ay kung yung militar, kasi at ang ating kapulisan, kasi sila ang what we call the coercive arm of our government. No, sila ang may puwersa para mag-conduct nito. So dapat sa kanila maliwanag din na ang role nila is to protect our constitutions. So kailangan protektahan natin sino ba ang inelect ng ating taong bayan at dun sila mag-stick. No, kaya at lalo na kung ang mga papalit naman ng mga individual ay halata mo rin na ang layunin lamang ay personal rather than yung kapakanan ng ating mamamayan. Okay. So I think that's also an important consideration. The support of the people and also the alternative that they will pursue. Sige, naku, maraming salamat, Dr. Gary Dionisio. Happy weekend, sir, at ingat po kayo. Sa inyo din, at happy weekend at magandang gabi sa ating lahat. Salamat po.